Welcome back to my channel, Ian Sildo. Nandito ako sa loob ng chick van, guys. Ayan, masyadong maingay dahil sa mga blower natin na umaandar. Ayan o, tingnan nyo yung mga blower nasa itaas. Ito guys. Ito guys, yung mga blower. So, umaandar kasi yun. So, yung kararating lang yung mga sisiw natin, nasa 12,000 heads ito lahat. Ayan, i-distribute ko to sa aking poultry building. Tingnan nyo yung condition ng ating mga sisiw, guys. Ito guys, 1 day old. Itong mga sisiw na to is class A ito dahil maganda yung hitsura, maganda yung navel niya, hindi walang diferensya yung navel niya. Tingnan niyo yung navel niya, walang itim-itim, kaya class A ito lahat. Hello guys, ito yung brooding area namin. So lahat ng mga sisiw is naka-crib sila. Nasa crib. Yan, tingnan natin yung paano ita-transfer yung sisiw from the crates to crib. Yan, simple lang guys. Ito yung ginagawa namin. Ika-count kasi namin itong mga sisiw. Per crate is 100. So ika-count namin ito if 100 ba or sakto ba or may kulang. Guys, ito yung ginagawa. Simple lang guys. Yan. So, tig 5 yung counting niya.
So, ito yung brooding area namin. Bali, crib ito. Ito crib. Tapos, net yung nasa ilalim. Yung screen na plastic. At saka ito, papel. Kasi, tinuturuan namin sila na kumain. Lagyan namin ng pagkain yung papel dito para at least kumain sila. Matuto silang kumain. No, uminom, kumain. Tapos ito, pag nilagay namin dito, dapat nagka-count kami. Kasi minsan, 100 kasi ito lahat. So, minsan kulang eh. Minsan sobra. So, kung sobra, i-declare namin yung sobra. Kung kulang, talagang nagko-complain naman kami pag kulang yung mga counting namin sa mga sisi. Ayan. So, ito guys, itong mga sisiw na to is class A ito lahat. No? Tapos, kailangan din hindi sila gaanong masikip. Tingnan nyo guys, hindi gaanong masikip yung mga sisiw natin. So, okay lang yung mga nila, mga movements nila. So, lagyan natin ito ng ganito para linear. Ito yung tinatawag na linear feeders. So, itong feeder na ito is ilagay natin dito para matuto silang kumain dito. No? So, siguro after mga 3 days, after 3 days, wala na itong mga papel. So, itong mga papel, i-ano namin ito, itapo na ito dahil may mga may mga iti ng sisiw, no? So after 2 days, hindi na namin lalagyan ng feeds yung papel dahil natuto na silang kumain dito. So after 2 days. Ngayon lang at saka bukas. So kinabukasan, mag-refill kami ng mga papel para at least hindi basa yung mga papel. No, kasi one day lang ito ibasa na ito. So ganun. So after 3 days, kunin namin itong mga papel, itapo na para dito na din sila sa mga screen. Tapos ano pa yung gusto niyong malaman guys? Yung heater namin until 6 to 7 days. Pagka 8 days, hindi na kasi nila gusto yung hindi na nila gusto yung init siguro dahil nakatakip ito lahat yung brooding area. Tapos at least may din in and out na air. Kailangan din yung preskong hangin kahit nasa brooding area sila. So hindi talaga totally na close yung area ng trapal or hindi totally na close yung area dahil nga kailangan din nila yung air na pumapasok sa brooding area at saka lumalabas, no? Ito lang guys, after dito malagay na lahat ng mga sisiw namin dito, mag-heater na kami, lalagyan namin ng heater. Yung gamit namin ng heater is uling guys, no? May mga taro kami na lalagyan sa uling at saka yun yung heater namin. Dali. Butangin ka okay nabasa. Dali. Yan guys, dapat kasi guys, dapat hindi mabasa yung mga sisiw natin dahil delikado kasi yan Kagaya niyan Hindi natin namalayan na may pala. Nanay silopin. Nabili mo po LSD. Pwede kung isa dito pa ito. Iwasan talaga natin na mabasa yung mga sisiw dahil delikado talaga siya Yan, basa So basa siya, ginawin ito So talagang kailangan na natin yung heater sa oras na ito.
Guys, ito yung paraan namin sa pag-heater. Yung uling, ayan, may uling yan. Tapos yan. So, uling yung gamit namin. Ito yung gamit namin guys, uling. Ayan. Kasi pag ano, yung bulb, mahal yung bulb. Kaya ito yung gamit namin para ekonomiya. Bali nakahang siya. At saka equally distributed talaga yung heat na pinoproduce ng heater. Pagkatapos ng heater, i-monitor natin yung bawat crib na may mga naipit bang mga sisiw or wala. No, ganun lang yan guys. Ito lang yung proseso natin sa pag-brooding. Kailangan din natin tingnan yung anuhin yung heater kung malamig na ba or may init pa ba yung heater. Kailangan din i-check yun. So ganito lang yun muna yung ano ko, i-update ko na lang kayo sa susunod kong mga videos guys. So ito yung hanap buhay namin. Ayan, we are blessed na may mga sisiw kaming dumating ngayon. So thank you so much guys. Please subscribe, hit the notification bell para at least ma-notify kayo sa susunod kong mga videos. Ayan. Thank you so much. God bless sa lahat. Bye-bye.